Ah, kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na... Ito na, narinig nyo na ha. Ay, nako. Maghahain na ho ng criminal case. Na bycam report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement ng galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kim po na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga bycam report. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Dalipe. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with Speaker, with Attorney Raul Lambino, with Attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ma-file po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this... Yes. Magandang hapon sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Mukhang may makakasuhan na ha. Hindi na natin paligiligoy-liguin pa. Oo, mukhang vice cam scandal. Ano ito? Ano ito mga kasama? O kalma. Bakit nagkakaroon ng mga ganitong usapin na? Oo, mamaya pagdating sa ating bandang dulo ng ating video, nagsama-sama na ho ang mga magaling na abogado na partido ni Tatay Digong. Nandito na si Attorney Jimmy Bondoc at si Attorney kasama si Attorney Topacio. At nandito na rin si Congressman Alvarez at isa pang June Hilio ata to. Tignan natin mga kasama kung ano yung mangyayari at ano yung mga usapan dito. Pero samantala, takutin matapos takutin ni Lulong, Congressman Mitisi nagsalita na, pirma kapalit ng ayuda. Ayan nga yung nababalitaan natin eh. Kaya yung iba, nagsipirma kasi takot silang mawala yung ayuda. Kasi baka, ipitin itong mga ito. Ito lang kasi ang pag-asa ng mga bakulaw o kongresista. Kasi sakaling matalo sila, panalo pa rin sila. Bakit? Malaki. Ibang klase yung usapan, hindi basta-basta milyon eh. Kaya ito Chikadora, ipasok mo, ikaw ang bahala. Pero sabi ko nga sa inyo, bago tayo magsimula sa ating talakayan at reaksyon, isang like, isang share, at isang subscribe, or gusto tayo dyan, kaya i-like yung video at share. Ito na, huwag na natin patagalin. Pasok! Kapag hindi sumang-ayon sa majority ng Kongreso, mawawalan ng pondo. Pagpirma para ma-impeach si BP Sara, tunay na ang dahilan ay limpak-limpak na pera. Grabe. Tila kinamumuhian ngayon ng maraming netizen ang 2nd District Congresswoman ng City of Caloocan na si Mary Mitsilim Kahayon Uy nang tila aminin nito sa publiko na kaya lamang sila pumirma ay dahil sa di umano'y pera na makukuha
para sa ayuda. Ito nga raw ba ang kumpirmasyon na iniintay ng taong bayan para totohanin ang mga nababalitaan na hawak sa leeg ni Martin Romualdez ang mga kongresista, kaya't pilit itong pinapirma. Ito ho yung kumalat na nagsasalita yung kongresista na yan na ng Caloocan. Nagsasalita siya, ang sabi niya, marami daw ang gustong ipa-impeach si VP Sara. Wow, te! Nagkakamali ka, te. Milyon na. 32 million plus yung yung supporter pa ni Tatay Digong pagsamasamahin mo. At yung hindi pa nakakasama sa ibang bansa, ito sasama na. Sumahin mo, ate. Tapos sasabihin mo gusto ma-impeach si VP Sara. Wow! Hindi kami naniniwala sa pahayag mo. Ang pinaniniwalaan namin, nadadala kayo. Ibang klase talaga. Tuloy natin. Si Kadora, ikaw na magpaliwanag. Nagimbal ang maraming netizen sa naging pagsisiwalat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang naging press conference kahapon, kung saan ayon sa kanya, hindi raw kailangang magpaliwanag ng mga kongresista kung bakit sila pumirma dahil kung wala namang ginagawang masama, bakit sila dumidepensa? Ngunit ang pinaka-controversial na video ngayong araw kung saan trending na sa iba't ibang social media platform ay ang pangangatwiran ng 2nd District of Caloocan Congresswoman na si Mitzi Kahayon Uy, kung saan ipiniliwanag nito na majority raw ng mga kongresista ay papabor talaga sa impeachment ni VP Sara dahil mawawalan raw ng pondo ang kanilang mga nasasakupan. Ngunit tila ayon sa ilang mga netizen, kaipokritahan daw ang mga sinabi ni Congresswoman dahil kung talagang taong bayan ang kanyang iisipin, hindi pera ang kanyang papanigan dahil mas iisipin nito ang kinabukasan ng maraming kabataan. Tama. Totoo naman raw na nakakatulong ang ayuda sa ilang mga tao, lalo na sa mga senior citizen. Ngunit ang ayuda raw ay isang form ng pera na kung saan dumedepende na lang ang mga tao at ayaw nang magtrabaho. Ganito raw ba ang uri ng mga politiko sa bansa kung saan di umano'y ginagaslight pa raw ang mga kanyang nasasakupan para lamang ikatwiran at idepensa kung bakit siya pumirma para ma-impeach si VP Sara. Ngunit tila huli na ang lahat para kay Congresswoman dahil kumalat na at umabot sa mahigit sa 4.6 million views across social media platform ang naturang video nito kung saan umamin na kaya lamang raw sila pumirma dahil sa di umano'y milyones na ayuda. Ayon mismo sa isang controversial comment post ng isang netizen na tila binakbakan ang Congresswoman, wag nang paligoy-ligoy pa, Congresswoman Mitzi Uy. Ang sabihin mo, wala kang paninindigan. Yan! Saka, huwag mo ngang i-gaslight ang mga taga-Distrito 2. Pera ang punot dulo ng lahat ng yan. Pumirma ka ng dahil sa pera. May singit lang natin Kalokohan, Distrito 2. Alam nyo na, Halata. Siya na mismo, ang bibig, ang isda, sa bibig nahuhuli. Kaya alam nyo na, Distrito 2 ng Kalokohan. Bilang isang mamamayan na galit sa kurap, eto, nakangiti, nagpapaliwanag. Dahil daw sa pumirma para daw sa saan? Isang halimbawa lang yan na sinusuportahan nila lahat ng mga kurap na boss nila. Kasi bakit mo pipirmahan yun? Di, sumang-ayon ka, sabi ni Aling Teresita, sumang-ayon ka rin. Kumbaga sa isang kaso, kasabwat ka, di umano. Yun ang katotohanan. Ang hirap, no? Hirap na takasan yan. Sira na ang pangalan mo niyan. Distrito 2 ng Kalokohan. Alam mo na. Yes, sasabihin mo para matuloy ang ayuda para sa mga taga-Caloocan. Pero hanggang saan lang aabutin niyang pera na itatapal mo sa kumakalam nilang sikmura? Isang linggo lang yan, ubus na. Baka hindi pa nga, sa totoo lang.
yung ayuda na dapat nilang matatanggap, karamihan pa sa mga politiko, kinakatkong at Tama. napabawasan. Tapos sasabihin mo para sa kanila kaya mo ginawa ang pagpirma? Well, itong video mo na kumakalat ngayon, isang patunay na nagpasuhol kayo sa pera, kapalit ng milyones na ipinangako sa'yo. Yan. Pinagpalit mo ang kinabukasan hindi lang ng mga taga-distrito mo, kundi pati ang buong bayan. Nakakadiri ang ganitong mentality ng mga politiko. Ang mga Pinoy, ginagawa niyong panangga para manatili kayo sa pwesto. Naturalmente, kapag binigyan niyo sila, magkakautang na loob sila. Not knowing na pera naman ng taong bayan yan. Hindi sa inyo yan. Mga walang kwentang kongresista. And also, wala kang utang na loob sa tatay ni VP Sara. Inappoint ka niya noon sa DSWD during his term. Now, you are in favored. I mean, you signed to impeach her daughter. Nakakaloka si Congresswoman. Grabe, no? Inappoint ka dati. Tapos, nagkaroon ka ng pwesto? Susuwagin mo? Mga kasama, yung mga gantong tao, sa susunod, wag na ho kayo magtiwala, mga taga-kalokohan, Distrito 2. Wag na ho kayo magtiwala. Dahil, kita nyo, may patunay na rito. Anong gagawin pa dyan? Diba? Sa pera-pera lang pala nasisilaw. Sa bagay, pag namigay sila ng ayuda, sabi ni Aling Josephine, ilang araw, 2 araw, namigay ng ayuda. Marami raw yung ayuda na binigay ng boss. Hindi mauubos. Si Josephine, saan mo nabalitaan yan? Alam niya Ate Josephine, ha? Kaya, taga-Kalokohan, Distrito 2, alam nyo na. May the Caloocan voters see how hypocrite you are. Yan. Huwag niyong idahilan sa mga Pilipino na kaya lang kayo pumirma dahil marami ang mga may gustong mapatalsik si VP Sara. Ang sabihin niyo, marami ang pumirma dahil marami ang mukhang perang kongresista. Unquote. Panoorin Ito na. revelation video ng 2nd District Caloocan Representative na si Mary Mitzilim Cahayon Uy, kung saan Diretso pangalan, ano? Ang ganda, Mary. Ganda sana ng pangalan, kaso nga lang, naku po. inabatikos ng ilang mga botante sa Distrito 2 ng Caloocan City, kung saan inamin ito na nang dahil sa pera, siya ay pumirma para ma-impeach si VP Sara. Narito't panoorin ang full video. Tayo, kasi hindi naman ako magdedesisyon ng sarili ko lang. Tama po? Hindi naman ako kinatawan ng Distrito 2 para hindi ko tanongin kung ano yung kinakatawan ko. Tama po ba ako doon? Kaya tinanong ko, alam niyo po ba sa totoo lang, mas marami sa kanila ang pabor sa impeachment. Ayan, kasi po ganito. Alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo. Hindi na ako... Ulitin natin, hindi na raw siya magpapaka-impokrito. At marami daw mas pabor ma-impeach si VP Sara. Kayo-kayo lang ho yun kasi meron kayong sinusundang pattern, sabi ni Aling Rowena. Meron kayong sinusundang pattern. Sabi kasi ng boss nyo. Ngayon, magtanong kayo sa taong bayan. Isurvey mo ang Kalokohan, Distrito 2, kung kagustuhan ba nila na ma-impeach si VP Sara. Yan. Oo. Kasi kung kayo-kayo lang ang magsasalita dyan, lahat yan, ipagtatanggol nyo ang sarili nyo. Pero huli na nga eh. Ano nangyari? Buti na lang meron ng tagakuha ng camera. Ibig sabihin, yung nandito ay solid supporter ni VP Sara. Sipin nyo nakuwanan siya at na-upload agad. Kasi, bukong akala mo kasi, mga, kung sino yung sinusuportahan nyo, yun din ang gusto ng tao. Habulin lang tao yung pera. Maniwala ka sa akin, ate. Hindi sila katulad ng mga... Nako. Atalay. Ayan, kasi po, ganito. Alam naman natin, hindi na ako magpapaka-ipokrito sa inyo.
Hindi ako na kapag tayo ay hindi kasama sa majority, karamihan na nangyayari, karaniwan na nangyayari, nawawala ng pondo. Tama po ba ko doon? Baka mamaya, pag pumoto... Ano? Sa pondo siya nagbase. Kasi nga, siya na umamin na. Pag hindi ka nakasama sa minority, sa majority, wala kang pondo. Katulad sa nangyari sa Davao, kay Pulong, di ba, nawala ng pondo. At yung kay Duterte Party List, kay Cardema, wala rin siyang pondo. Ganon ang ginagawa ng mga bakulaw, lalo na ito si Lulong. Hindi ka partido, wala ka. Ngayon, eto na. Tapusin lang muna natin ito at ilagay natin doon sa katakot-takot na kaso isasampa dito kay Lulong. Tuloy natin to. Walang impeachment, hindi na natin ito maituloy. Diba? Kasi yung podong inalaan dito, baka makuha na. Diba? Nakukuha po ninyo. Nakukuha po ninyo. So ano po ba? Kung kayo po ang nasa kalagayan ko. Kasi nga, desisyonan ko to, o hindi ko to desisyonan, may masasabi at masasabi yung kalaban. Tama po ba ko? So ano mas iisipin ko? Ako na lang ang sasalo lahat ng mga pambayanan. Diba? Pero ang importante, nasalig ko yun para hindi kayo mawalan. Ayan na. Ilipat natin dito sa usapin na hala, Bicam scandal. Bakulaw, Lulong, kakasuhan na. Baka nga makasuhan. Dahil ang haharap dito, si Atty. Jimmy Bondok, Atty. Topacio, Atty. Si Kong Alvarez, at yung dalawa, hindi ko mamukhaan sila na ho bahala magpaliwanag At kayo na ho ang humusga sa mga usapin na ito. At kayo ho ba ay naniniwala at gusto nyo ba na makasuhan itong Lulong na siya ang punot dulo at nagpapahirap sa kaban ng bayan? Sabi ni Aling Teresita Mauy. Maganda na apelido mo. Mauy sige, pasok na natin to. Boss Bebot. Si Atty. Lambino pala. First District Davao del Norte. Atty. Perdi Topacio, alam niyo naman yung inatay kailangan niya pa. So, nagsama-sama yung mga galing na abogado na partido ni Tatay Digong. Si Atty. Jimmy Bondok, Atty. Raul Lambino, at siyempre, alam mo naman to, solid to kay Tatay Digong, si Kong Alvarez at si Atty. Topacio, ang magaling na attorney na bumibira dito kaya kilala niyo ba yung balls? Kilala niyo ba yon? Si Mr. Gagaw. Ito. At si Mr. Diego Magpantay. Sila ho ang nandito. Tuloy na natin. Atty. Raul Lambino. Welcome, sir. How to start the rolling, boss? Speaker, kayo po na. For start, the 6. Magandang umaga po sa atin. Kami po ay nandito para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na... Ito na, narinig nyo na. Ay, nako. Maghahain na ho ng criminal case. Ngayon, mga kasama, hindi ko na ho re-reactionan to. Gusto ko mapanood nyo na maayos at maliwanag, para tuloy-tuloy. At comment lang ho kayo kung ano yung mga mapapakinggan nyo na talagang gusto nyong bigyan ng diin para ito makasuhan si Lulong Bakulaw. Tuloy na natin to. Siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee. At nagulat na lang kami lahat
nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na BICAM report, may mga blanco po dito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. Grabe. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan. O Kaya lang ho, mga kasama ha, bago natin bigay at iluy si Kong Bebot, ito yung sinasabi natin na dapat hindi mawala yung issue na ito. Kasi pinasukan nila ng issue na impeachment eh. Sa totoo, ito dapat tutukan ng ating kababayan. Dito kayo mag-focus mga kasama. 200 billion mahigit ang fill in the blank. Grabe, katindi ha. Typographical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM. At hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, ay kinakailangan din ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan na ginagawa dyan sa Kongreso. Okay. Baka may viewers ka ito ni Raul. Viewers. Well, tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report ay i-approve yan ng House at i-approve din yan ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang... Wait, mga kasama, ma-interrupt ko lang. Ito ho, kapapasok lang, kay Boljak, kay Maharlika, post ito ni Senador Rodante Marcoleta, Solidarity Rally, February 9, 2025, alas 12 ng hapon hanggang 1:00 ng hapon, Motorcade Assembly at Quezon City Circle. 1:00 hanggang alas 4, Strato Motorcade from Quezon City Circle to Commonwealth Avenue in front of Sandigan Bayan Commonwealth on audit. 5 p.m. to 9 p.m. program proper. Ito ho kapapasok lang ho, meron na pong panawagan dito. Hindi naman panawagan, parang post no, kung gusto nyong makilahok sa Motorcade Assembly. Motorcade Assembly alas 12 ng tanghali o 1:00 ng hapon. So meron hong gaganapin na motorcade. Kakapasok lang ho ilang minuto ko lang nakita to. So kung gusto nyong, kailan ba to? February 9, bukas no? Bukas. Bukas February 8 ngayon dyan So,
Ito, pagkakataon nyo nang dumalo sa motorcade na ito. Kayo ho yung unang-unang makakaalam nito. No? Siyempre, pag sumama kayo dyan, alam nyo ang mga kaganapan dyan. May pag-asa ka pa. Diba? Ika nga. Tuloy na natin to. Gumawa na ng tinatawag nilang insertion. Yun, insertion. Kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahang mabuti itong mga members ng Technical Working Group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso, at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At mag-execute sila ng kanilang affidavit. Kung talagang bang meron silang ginawang insertion dito o ano pa man para ma-fill in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil ay statement ang galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung Technical Working Group ay pinunuan itong mga blanco na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng BICAM Committee sa House at saka sa Senate. Sa tinagal-tagal ko rin staff, Speaker Bebot, dyan sa Kongreso magmula 87 hanggang sa Senado. Ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i-approvean nila, asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker Bebot, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng ganon ng mga insertions. Yun lamang po. Tuloy bago natin sa Q&A. Okay na? Boss, sino naman tatanong? Carlo, tayo, ng DCWB. Sir, pagbigay po. Sekretary, magandang umaga. Para matigil po sa DCWB. Speaker, former Speaker, ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino pa po ang sasampahan ng kaso bukod kay Speaker Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Sa aking pagkaalam, pwede akong i-correct ng aming mga abogado rito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number 1, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldico. Pangatlo, itong si Majority Leader Manix Talipe. Nako. Ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Tama. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag hindi po sinabi ng Speaker. Kaya nga po dito, sigurado ako, itong si Martin Romualdez ay talagang siya ang may pakanan nito lahat. Siya ang author nito. Ngayon, siyempre yung ako gusto ko rin magpasalamat kay Congresswoman Stella Kimbo. Dahil kung meron mang tunay na bayani dito, si Congresswoman Stella Kimbo. Dahil siya mismo ang umamin na maraming blanco ang BICAM report. Ngayon, bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa gaan na pinirmahan ng Pangulo? Ngayon, yung mga media, pwede rin nyo rin mag-request sa Kongreso kung mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay
faithful reproduction kung ano yung inaprobahan ng Kongreso sa plenary. Dahil kung ito ay magkaiba, abay, malaking problema yan. Hindi nila nilalabas yung enrolled bill. Ako may suspetsa. Anong problema? Ba't ayaw mong ilabas? Problema dyan, kung walang enrolled bill, yung liability magsishift, mapupunta sa Office of the President. Pinirmahan niya, walang enrolled bill. Sino naglagay ng blanco? Di sila. Kaya malaking problema. Siguro mabuti, labasan nila yung enrolled bill. Para naman makumpare natin. Tama ba yan? O pareho ba yan? Nung inaprobahan ng BICAM, inaprobahan ng plenary. Okay. Maidagdag ko lang, sa laki ng problema nila, palagay ko that is the reason why sinulong nila kahit tapos na yung oras ng impeachment para matabunan ito. Para yun ang pag-usapan. Para yung oposisyon na nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga. 241 billion. Kaming mga ordinaryong tao, we cannot even begin to wrap our heads around that figure. 241. Kaya kami ni Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch, we joined hands with Speaker, with Atty. Raul Lambino, with Atty. Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ma-file po namin sa City Prosecutor's Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents, which is a crime. Krimen po ito. It is a crime not only under the revised penal code, but in view of the amount involved, it is a crime against the Filipino people. Yan mga kasama, narinig nyo ang mensahe ng mga abogado. At si Kong Bebot, kasama na dyan si Atty. Raul Lambino, ipa-file nila ang kaso sa Lunes. Ngayon, eto, bago mangyari yan, bukas merong motorcade. Oo, magsisimula sa Circle, dyan sa Quezon City. Kung kayo ay available, sabi nito ni Ate Teresita Melissa, sumama ka sa motorcade, para makapag-rides ka rin. Di ba? Oo. Ito kaya lagi kayong abang-abang sa ating mga nalas na video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag ka na pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye! Bye-bye!